Okay guys. Another accounting video again, another day. Another sakit ng ulo na naman po tayo today. So i-continue lang natin yung discussion natin about business taxation. Balikan lang ulit natin. Business taxes, tatlo yan. Una, meron kang business taxes meron diyang value added tax. Value added tax is considered a business tax or is one of a taxes pag-usapang business taxes. Other percentage tax also and excise taxes. Balikan lang ulit natin. Gusto ko kasi hindi mo makalimutan. Si value added tax tapos si other percentage tax, hindi pwedeng magkasama yan. Si value added tax tapos si excise tax, pwedeng magkasama yan. Si other percentage tax tapos si excise tax, pwedeng magkasama yan. Uulitin ko lang, si value added tax tapos si other percentage tax, hindi pwedeng magkasama. Or ibig sabihin, hindi pwedeng yung iisang transaction. Take note transaction. One transaction cannot be subjected both to value added tax and other percentage tax. Okay? Kasi once yung isang transaction mo is na subject sa value added tax, hindi na yan pwedeng subject sa OPT. Once yung transaction mo is na subject sa other percentage tax, hindi na yun pwedeng ma-subject sa value added tax. Okay? Ang tawag kasi doon, direct double taxation, which is prohibited under the law. Okay? Direct double taxation yun. Ngayon, take note, okay, meron kasi mga questions, sinabi ko na din ito sa last video natin, one person can be subjected both, okay, to VAT and other percentage tax. Pero yung tao yan. Ang example ulit natin dun sa isang video natin, yung one person merong business na magbenta ng ballpen. And yung one person na yon meron ding business magbenta ng pencil. Yung ballpen natin subject sa VAT. Okay, pag subject sa VAT, hindi na pwedeng ma-subject sa other percentage tax. Yung pencil natin, subject sa other percentage tax. Once na subject, hindi na pwedeng ma-subject sa value added tax. Pero yung isang tao na yon na mayroong dalawang business, pwedeng ma-subject sa value added tax and sa other percentage tax. Okay? And last one, excise tax is a sin tax. Okay? So for now, for this video discussion, mag-focus tayo sa value added tax. Okay? Value added tax muna tayo. Next video discussion na si OPT, tapos si excise taxes. So value added tax muna tayo. Ang percentage ulit, 12% of value added tax. Ang basis ulit natin dito is either or is gross sales. Gross sales yan which is yung gross sales ulit is equivalent to the net sales under financial accounting and reporting. Okay, so anong definition ng value added tax? Sabi sa batas, value added tax is an indirect tax. Ano ibig sabihin? Indirect tax imposed and is collected. Okay? So ano ibig sabihin ng indirect tax? Parang familiar. Hindi ko lang matandaan kung saan ko siya narinig. Narinig mo lang din yan sa akin. Nandun ngayon yan sa General Principles of Taxation. Pag sinabing indirect tax, yan yung tax na pinapasa mo sa ibang tao. Okay? Pinapasa mo yan sa ibang tao. Indirect tax. Okay? Let's say for example, ikaw ito. Okay? Ikaw yan, nagbenta ka ng goods sa ibang tao. Sino daw nagbabayad ng VAT? Ang nagbabayad ng value added tax is itong person na to. Okay? He pays the VAT. Pero siya yung nagbabayad ng VAT. Pero sino nagre-remit kay BIR? Ito daw na tao na ito. This person remits the VAT. Okay? In theories, okay, in law, sino ang kailangang magbayad ng value added tax? Ito dapat. Okay, kasi ano ba si value added tax? Si value added tax, ini-impose mo yan kapag nagbebenta ka. Sino ba nagbenta? Itong tao na to. Sino dapat magbayad ng value added tax? Dapat itong tao na to. Pero ang ginagawa daw niya, yung tax na dapat babayaran niya, pinapasa niya sa iba. Okay? Pinapasa niya. Ang tawag ngayon, indirect tax. Okay? Ito nagbayad ng tax na dapat daw hindi siya ang nagbabayad. Kasi hindi naman siya yung nagbenta. Indirect tax. Okay, so value added tax is an indirect tax. Tatandaan mo indirect si value added tax. Kasi added si other percentage tax, tapos si excise tax, hindi yan indirect tax. Si value added tax lang ang indirect tax. Okay, tax rate ulit natin, 12%. Okay, balikan natin yung definition dito. Sabi, value added tax is an indirect tax that is imposed and is collected on every
Okay, ano ba yung mga subject sa value-added tax? Sabi daw, on every sale, in every barter, or any exchange of goods, pwede daw properties. Okay, pwedeng goods, pwedeng property. Yung property, pwedeng real property, pwedeng personal property regardless as long as nagbenta at as long as nagkaroon ng palitan ng goods and ng properties, subject daw yan sa value-added tax. Okay? Value-added tax. Pero take note, hindi ko lahat na isulat dito. Dapat, meron tayong tinatawag na ordinary course of business. Pero ang alam ko na, i-discuss ko ito sa last video discussion natin. Okay? Hindi porket nagbenta ka, hindi porket nakipagpalitan ka ng goods or properties, subject ka sa value-added tax. Dapat, meron itong word na to. Under your ordinary course of business. Under ordinary course of business. Pag sinabing under ordinary course of business, yan talaga yung business mo. Okay? Parang sinasabi na sa buong taon, ang ginagawa mo talaga, nagbenta. Okay? Sa buong taon, ang ginagawa mo talaga, nakipagpalitan. Sir, what if itong tao na ito, nagbenta? Okay? Nagbenta ng property. Ano bang ginagawa nitong tao na to? Nagbibenta ba talaga yan ng property? Hindi, sir. O yung binenta niya na property, hindi pa yun subject sa value-added tax. Kaya kasi nga, hindi siya under, yung binenta niya, hindi under the ordinary course of their business. Nakuha mo yun? Okay, dapat under ordinary course of business, including, eto, i-take note mo to, including incidental transaction. Sinabi ito sa batas, guys. Including incidental transaction. Ano ibig sabihin ng incidental transaction, sir? Eto ngayon. Let's say for example, etong tao na to nagbebenta sa ibang tao. Anong binibenta nitong tao na to? Sabihin na natin, ballpen. Okay, nagbebenta ng ballpen. So ano yung ordinary course of business niya? Magbenta ng ballpen. Yung ballpen, meron ka diyang ginagamit na sabihin na natin, ang ginagamit nito, meron siyang machine to produce the ballpen. Yung machine na yan, binibenta mo ba talaga yan? Hindi. Ano nangyari? Yung machine daw gusto mong palitan. So yung machine daw binenta mo. Nagbenta ka ng machine, iisipin mo, sir, yung binenta ko na machine, dapat hindi yun subject sa value-added tax kasi hindi naman daw yun kasama sa ordinary course of business ko. Hindi naman kasi yun yung binibenta ko talaga. Ang binibenta ko talaga is ballpen. Yun yung nakalagay sa Articles of Incorporation. Yun yung niregister ko sa Department of Trade and Industry. So, dapat yung machine na binenta ko, hindi yun subject sa value-added tax. Matalino ka kasi, pero mas matalino sila sa'yo. Okay, ang sinabi sa batas, including incidental transaction. Pag sinabing incidental transaction ang nangyari dito, meron kang business. Meron kang business, nagbebenta ka ng ballpen, hindi mo inaasahan bigla mong binenta yung machine na ginagamit mo sa business mo. Ang tawag daw doon, incidental transaction. Even though hindi yun yung binibenta mo, pero yung binenta mo is kailangan or is necessary sa business mo, still such transaction is subject to value-added tax. Kailangan mong i-differentiate I-differentiate mo dito sa illustration natin na to, tapos sa illustration natin na to. Yung illustration natin dito, nagbenta siya ng property. Ano bang ginagawa niya talaga? Wala talaga siyang business. Yung property niya na yan, considered as capital asset. Okay, yung binenta niya na property, consider as capital assets. Okay, pag sinabing considered as capital assets, sabihin na natin, principal residence. Yan talaga yung tinitirahan niya. So, saan niya ginagamit yung property? Hindi sa business. Subject ba sa value-added tax? No. Okay, hindi yan subject sa value-added tax. Kasi ang dapat nga, under ordinary course of business. Ito naman, sir. Yung ordinary course of business niya, magbenta ng ballpen. Okay, kailangan mong i-differentiate magbenta ng ballpen. Bigla, o yung subject sa value-added tax, yung binibenta niya na ballpen. Hindi inaasahan biglang mo nagpalit ng machine. Binenta mo yung machine para daw makabawi ka kahit papano. Yung binenta mo na machine, hindi yan yung talagang binibenta mo. Ibig sabihin ba, hindi yan subject sa value-added tax? No. It's still subject sa value-added tax because such item is considered an incidental transaction. Ang ibig sabihin lang ulit ng incidental transaction, nagbenta ka ng isang bagay na hindi mo talaga binibenta. Pero, yung binenta mo is necessary sa business natin. Okay, kasama sa business mo. Yung machine necessary ba? Yes, to produce the ballpen. Okay, tayo. Okay. Sir, paano? Pag yung binenta ko dito, building. O, binenta mo yung building mo. Tanungin mo muna. Saan mo ginagamit yung building na yan? Kapag ginagamit mo yan as your residence, hindi mo ginagamit sa business.
Okay, itong transaction na to, itong tao na to. Merong building yung tao na yan, yung building binenta mo. Assumption number 1, yung building na ginagamit mo is for your principal residence. Okay, tinitirhan mo. Subject ba sa value added tax? No. Pag yung building na ginagamit mo is ginagamit mo for your business. Okay, para mag-produce ng ballpen, binenta mo. Subject ba sa value added tax? Yes. Incidental transaction. Okay tayo? Kuha, sana malinaw. Yun yung sinasabi dito. Number 2 definition, sabi daw, hindi lang daw sale, barter, or exchange of goods or properties. Kasama din daw kapag nag-lease ka ng goods or ng properties. Okay, hindi mo binenta. Anong ginawa mo? Pinaupahan mo. Meron kang building, hindi mo naman ginagamit dito. Tinitirhan mo, yes. Pero yung second floor, pinaupahan mo. O yung pinaupahan mo, okay, yung pinaupahan mo na building na yon, binenta mo, or yung pinaupahan mo na building, yung rental income mo doon, subject yon saan? Sa value added tax. Okay, kasama daw. Kahit na hindi mo binenta, hindi mo hindi mo pinalit, hindi mo in-exchange, subject daw sa value added tax yan, boss. Okay, naunahan ka na nila. Okay, wag mo silang utakan, naunahan ka na nila. Kasama daw pati lease of goods or property. Ipahiram mo, pinahiram mo yan, pinahiram mo para magkaroon ka ng profit, meron yon, subject yon sa value added tax. Okay, dapat pa rin, pero dapat pa rin dapat under your ordinary course of business pa rin yan. Okay, dapat yun talaga yung main line of business mo. Kasi baka sabihin mo, sir, meron akong ballpen. Yung ballpen ko, pinahiram ko sa kaklase ko. Subject na ba ako sa value added tax? Hindi pa. Okay? Yung business mo ba talaga nagpapahiram ng ballpen? Hindi. Okay, pinahiram mo lang naman ng kusang loob eh. Wala kang nakuhang pera. So, hindi yun subject sa value added tax. Okay? Kaya nga sinabi dito, pinaupahan. Pinaupahan, may kapalit na pera. May kapalit na something. Okay? Hindi lang daw goods, hindi lang daw property. Sabi sa definition number 3, kasama daw kapag nag-perform ka ng service na dapat nga ulit is under in the ordinary course of trade or business. Okay? Yun talaga yung ginagawa mo. Okay? Ang nangyari dyan, let's say for example, nagpe-perform ka ng service. Anong pine-perform mo na service? Let's say for example, nagtuturo ka talaga. Okay, meron kang review center. Yung review center mo, business mo yun talaga yung ginagawa mo. Nagpe-perform ka ng service. Subject ba sa value added tax? Generally, yes. Okay, kasi nga, under or in the ordinary course of their trade or their business. Okay, general rule subject sa value added tax. Bakit na exception? Kasi tignan mo. Kung yung gross sales mo hindi nagsumobra ng 3 million, ay OPT pa tayo dun. Okay tayo. Unless otherwise, na ginamit mo yung optional registration. Okay? Punta ka na lang. Refer ka na lang dun sa first video discussion natin sa Business Taxation Overview na title. Okay, nandyan lang yan sa YouTube channel, guys. Panoorin natin. Next, okay, definition number 4. Sabi daw, subject din daw sa value added tax kapag daw nag-import ka daw ng goods. Okay, importation of goods. Take note mo yung naka-open and close parenthesis dito. Whether or not in the ordinary course of trade or business. Okay, yan yung isa sa exception. Yung tatlong definition natin sa taas, kailangan under ordinary course of business. Yun talaga yung ginagawa mo. Pero kapag nag-import ka daw, bumili ka daw ng goods, bumili ka daw ng property. Saan galing? Sa ibang bansa. Pinasok mo sa Pilipinas. Anong tawag doon? Importation. Sabi daw, yung in-import mo daw na yun, kahit daw hindi mo gagamitin sa business, kahit daw hindi mo yun ibibenta, sabi daw, subject pa rin yun sa value added tax. That is the exception. Okay? Tandaan mo na lang as every time na mag-import ka, subject ka na sa value added tax regardless kung saan mo gagamitin. Ibebenta mo ba? Hindi ba? Pagkakakitaan mo ba? For personal use ba? Walang pakialam sa'yo ang Bureau of Customs, ang BIR. Subject ka sa value added tax. Okay tayo. Okay, so punta tayo. Characteristics. So that's the definition That's the definition of value added tax. Dapat familiar lang tayo dito. Ang gusto ko lang sabihin dito, value added tax is an indirect tax. Okay? Nagkakaroon ka ng VAT kapag nagbenta ka, kapag nag-exchange ka ng goods or ng properties, whether real or personal, as long as under ordinary course of business, including incidental transactions. Hindi lang daw goods or property na nabinenta mo, pati din daw kapag pinaupahan mo yung goods or yung properties mo. Hindi lang daw goods or property, kasama din daw pati services. Okay? Dapat under or in the ordinary course of trade or business.
Isa lang sa exception, kapag nag-import ka ng goods, taxable yun sa value-added tax kahit na hindi mo gagamitin sa ordinary course of trade or business. Okay? So, pasok tayo dito. Characteristics naman. So, anong characteristic daw ng value-added tax natin? Number 1, value-added tax is a tax on the value added. Kaya nga, value added tax. A tax on value added of a taxpayer. Okay, meron tayong illustration dyan para ma-explain natin na maganda. Itong value added tax daw dahil nagkaroon ng value added. Yan. Okay, a tax on a value added of a taxpayer. Number 2, it is an excise tax based on consumption. Sir, excise tax? Iba to Magkaiba yan, okay? Iba yung excise tax na tinutukoy dito sa excise tax na sinasabi dito. Mag-refer ka dun sa general principles of taxation natin. Okay? Meron ako dun sinabing excise tax. Ang excise tax daw na sinasabi dito is a privilege tax. Okay? Privilege tax. Okay? Sinasabi dyan, meron ka daw tax. Okay? Si value added tax daw, tinax ka daw kasi daw nagkaroon ka ng privilege to consume. Okay? Privilege to consume. Yun yung sinasabing excise tax dito. Iba yung excise tax na sin tax. Okay? Iba yun. Okay? Iba yun. Next. Number 3. Value-added tax daw is a national tax. Pag sinabing national tax, sa buong Pilipinas, ini-impose yan. Okay? Hindi lang daw yan sa Manila ini-impose. Hindi lang daw yan sa Davao ini-impose. Sa buong Pilipinas daw yan. National tax daw yan. Okay, which is to be remitted to the national government. Hindi sa local government i-remit, dapat sa national government. Yung value-added tax na nare-receive ng BIR, ibibigay yun sa national government kasi fund yun ng buong Pilipinas. Kasi nga, national tax yun. Okay, ang gusto ko lang sabihin dito, hindi porket yung value-added tax is na-receive lang or na-receive lang ng Davao, it doesn't mean na yung value-added tax na yun for Davao only. No, such value-added tax is for the whole Philippines. Kasi hindi yan local tax, national tax yan. Income tax is also a national tax. Business tax, value-added tax, OPT, and excise tax is also a national tax. Yun yung sinasabi dito na national tax. Okay? Number 4 characteristic. Value-added tax is collected by government through tax credit method. Okay, explain natin parehas yan. Si number 1 tapos si number 2, yung tax credit method na yan. Mamaya sa illustration natin. Number 5, value-added tax is an indirect tax. Alam na natin yan. Okay tayo. Next. Okay. Dito ngayon. Okay, sa tax credit method. Okay, anong sinasabi dito sa tax credit method? Lagyan natin ng illustration. Let's say for example, ikaw ito. Okay, merong box kasi meron kang business. Okay, you are a person with a business. Ang ginagawa mo, nagbebenta ka ng goods. Okay, sabihin na natin, retail ka. Retail. So yung binibili mo, binibenta mo lang din. So bumibili ka. Yung binili mo na goods, sabihin na natin yung selling, galing yan sa seller. O meron kang seller, meron kang supplier. Yung binili mo na goods, ang nangyari, merong supplier, nagbenta ngayon yung supplier mo, ikaw ngayon yung consumer. Okay? Sabi dito, excise tax. Okay, value-added tax is a tax based on consumption. Itatax ka kasi may kinonsume ka. Ikaw ito, may binili ka. Itatax ka ba sa value-added tax? Yes, kasi ikaw yung magko-consume. Okay? Wala naman kasing pakialam si BIR eh. Hindi alam ng supplier kung anong gagawin mo dun sa binili mo. Hindi din alam ni BIR kung anong gagawin mo dun sa binili mo. So it doesn't mean na, or hindi porket sabihin mo sa kanila na hindi mo dapat ako i-tax kasi ibibenta ko lang din to. Hindi ganun yan. Okay, dahil sa binili mo yung goods na yun, itatax ka na nila. Okay tayo? Yun muna. Ulitin natin. Ikaw ito, meron kang business. Yung business mo, nagbebenta. Yung binibenta mo, retail lang. Binibili mo lang, binabago mo lang packaging, tapos ibibenta natin sa ibang tao. So, meron kang supplier. Yung supplier mo, syempre siya yung seller. Yung binenta sa'yo, ang selling price daw noon, 100,000. Ikaw ngayon yung consumer kasi ikaw yung buyer. Ikaw yung bumili. Magkano daw ang babayaran mo kay supplier? Ang sabi, ang babayaran mo daw is 112,000 pesos. Bakit 112,000, sir? Yung selling price natin, plus yung value-added tax of 12%. Okay, so that would be 100,000
times 12%, meron kang additional tax sa value added tax of 12,000 pesos. So yung total cash na ibibigay mo or i-remit mo sa seller natin is 100,000 plus 12,000, that is equal to 112,000. Okay? Wherein yung yung 112,000 na ito, 12,000 yan, i-remit ni seller, okay, nung supplier kay BIR. Yan yung VAT payable niya, 12,000 pesos. Kuha mo yon. Sige. Ngayon, ikaw, binenta mo yung goods. Okay? Binenta mo yung goods sa mga tao. Yung binenta mo, yung binili mo na goods, binenta mo ng 200,000. Okay? Meron kang profit of 100%. So, 200,000 yung binenta mo. Okay? Binenta mo 200,000. Magkano i-remit sa'yo ng mga tao? Dapat daw 224,000. Ano yung 224,000? Same lang yan dito. That would be the selling price plus the value added tax. Kung yung selling price natin is 200,000 times 12%, that is 24,000. Plus mo yung 200,000, yung total cash na makokolekta mo dapat is 224,000. Yung breakdown niyan, 24,000 mapupunta kay BIR, 200,000 mapupunta sa'yo. Okay? Mapupunta yan sa'yo. Okay tayo? Okay. So, ngayon, sino magre-remit nung nakolekta mo na 24,000? Ikaw ngayon yun. Ikaw kasi na ngayon yung seller. Same lang yan dito. Kung sino yung nagbenta, siya yung magre-remit. Kung sino yung bumili, siya ang magbabayad, pero ang magre-remit ng VAT kung sino yung nagbenta. Ulitin ko, baka nalito ka. Pag-usapang value added tax, kasi nga indirect tax yan. Indirect tax yan. Ang ibig sabihin lang nun, kung sino yung kung sino yung nagbenta, siya yung magre-remit ng VAT. Kung sino yung bumili, siya yung magbabayad ng VAT. Okay, sino bumili? Ikaw. Sino magbabayad ng VAT? Ikaw. Sino magbibigay ng VAT kay BIR? Yung nagbenta. Okay, yun yung sinasabing indirect tax. Okay, dito ngayon, sino yung nagbenta? Ikaw. Sino yung bumili? Yung ibang tao. Sino magbabayad ng VAT? Yung ibang tao. Sino nagbayad ng VAT? Yung ibang tao. Sino magre-remit kay BIR? Ikaw. Magkano i-remit mo kay BIR? Magkano ba yung nakolekta mong VAT? 24,000. Okay, 24,000 yung nakolekta mong VAT. Magkano i-remit mo kay BIR? Dapat 24,000. That is the output VAT. Okay, ito ngayon yung sinasabi na tax credit method. Ito ngayon yan. Tax credit method. Pag sinabing tax credit method, yung binili mo kasi na 100,000 worth of goods, nagbayad ka na ng value added tax of 12,000 in advance. So, ang tawag ngayon doon sa binili mo na goods, na binayaran mo VAT, na nagbayad ka ng VAT, ang tawag daw doon, input VAT. Yung binenta mo daw na goods, tapos nakakolekta ka ng VAT, ang tawag mo daw doon, output VAT. Okay, from the word itself, nagbenta ka, naglabas ka ng goods, output VAT. Bumili ka, okay, nag-purchase ka, merong pumasok sa'yo na goods, input yun, input VAT. Okay tayo doon. Ngayon, pag sinabing tax credit method, yung output VAT na dapat babayaran mo na 24,000, ililess mo daw yung input VAT na binayaran mo na before na 12,000. Magkano na lang yung VAT payable mo? Dapat 12,000. Magkano i-remit mo kay BIR? 12,000 lang. Yun yung sinasabi sa tax credit method. Okay, pwede mong i-claim as credit yung taxes na binayaran mo na dati. Ano ba yung tax na binayaran mo dati? Yung tax na binayaran mo sa supplier mo. Yun yung tax credit method. Malinaw? Malinaw So, pag-usapang value added tax payable, okay, VAT payable. Pag tinanong sa question, magkano yung babayaran mong VAT? Ikaw yung nagbenta. Always remember, kailangan mong hanapin number 1, output VAT. Kailangan mong hanapin number 2, input VAT. Madali lang yan. Yung output VAT, ang formula lang yan, 12% times your sales. Kasi yan yung binenta mo. Yan nga yung nilabas mo. Kaya nga output. Yung input VAT natin, that is 12% times purchases. Okay, yan yung pinasok mo sa'yo na inventory sa'yo. Yan yung binili mo. Okay, 12% of sales less 12% of purchases, that is equal to the VAT payable. Kaya output VAT less input VAT, that is equal to the VAT payable. Yan yung tinatawag na tax credit method. Kaya balikan mo dito sa characteristic natin, value added tax is collected by government through a tax credit method.
Okay, isa na lang yung kailangan ko i-explain sa'yo. Eto ngayon yan. Value added. O, tingnan natin to. Tingnan natin ha. Yung binenta mo na goods, o yung binili mo na goods, 100,000. Okay, binili mo, 100,000. Binenta mo ng 200,000. Bakit mo binenta ng 200,000 yan? Possible, nilagyan mo ng packaging. Possible, nilagyan mo ng logo. Possible, binigyan mo ng credibility. Possible, in-improve mo yung goods. Okay? Meron ka ngayong dinagdag doon sa binili mo. Meron ka ngayong dinagdag na value. Additional value. Magkano yung additional value na dinagdag mo? 100,000. Magkano dapat yung itatax lang sa'yo? Yung value lang na dinagdag sa'yo. Kaya nga sabi dito, tax on the value added. Okay, tingnan mo, magkano yung value na dinagdag mo? 100,000. Magkano yung VAT percentage natin? 12%. 100,000 times 12%, 12,000. Ito daw lang dapat yung tax na babayaran mo. Eh, magkano ba yung tax na babayaran mo? 12,000. Same lang. Kuha. Tignan mo, kita mo kung anong kagandahan ng batas, anong kagandahan ng taxation. Diba? Ganun lang siya intindihin. Sana lang maintindihan yung concept, wag lang puro solution, wag lang puro numbers, wag lang puro calculator, wag lang puro A, B, or C, D ang sagot, C ang sagot, wag ganon. Concept ang intindihin yung rationale, intindihin yung behind the scenes, intindihin kung bakit nangyari ganon, bakit ganon yung ginawa. Okay, let's focus on the why, not on the how. Okay tayo? Okay, so tax is a tax credit method and a tax on the value added. Magkano yung dinagdag mo na value, yun lang dapat yung tax na babayaran mo. Sana malinaw, sana malinaw. Okay, sige. Next natin. Si value added tax, guys, tatlo ang composition yan. Okay, may mga transactions, pag-usapang value added tax, tatlo yung kailangan mong tandaan dyan. Meron kang transactions that is subject to the 12% value added tax. Pag sinabing 12% value added tax, ang tax rate mo dyan, 12%. Okay, meron tayong mga value added, meron tayong mga transaction na subject sa value added tax, pero yung percentage daw natin is 0%. Ang tawag dyan, zero rated transactions. Iisa-isahin natin yung mga yan. Okay, pero ito yung general rule natin. Okay, ito yung general rule. Lahat ng transaction, subject yan sa 12% of value-added tax unless specifically provided that it is considered as a zero-rated transaction. So, meron lang uling list yan na i-discuss na lang natin in another video. Okay, gusto ko lang i-list muna dito na merong 12% VAT, merong 0% VAT. And merong mga exempt transaction. So, list lang ulit ito. Bakit list na naman yan, sir? Kasi nga sinabi ko sa inyo, exception is a rule. Okay, exception is a rule. We never assume exception unless otherwise stated by the law. Okay, kapag walang sinabi sa batas na exempted itong ganitong transaction, wag mong i-exempt, wag mong i-assume na exempted yan. Magiging exempted lang yan pag nakita mo yan mismo sa batas. Okay, pero ang general rule natin, subject yan sa 12% value added tax kasi nga ang sinabi, all transactions are subject to value added tax provided that the gross sales or receipts of the business taxpayer is more than 3 million pesos unless otherwise tinrate siya or inavail niya yung optional VAT registration. Even though less than 3 million pesos, still such transaction is subject to value added tax kasi nga inavail niya yung optional VAT registration. All transactions yun. Okay, all transactions. Meron lang list na subject sa 0% VAT and merong mga exempt transactions. Iisa-isahin natin tong dalawa under the next video. Okay, next video muna. Okay, itong 12% VAT, wala na tayong iisa-isahin dyan. Wala na tayong list dyan. Concept lang ang kailangan mong tandaan dyan. Paano i-compute yung 12%, ano yung mga hindi kasama sa 12%, or ano yung mga differences muna na itong tatlo. Doon muna tayo mag-focus. Differences na itong tatlo na to. Okay, ano differences? Okay, ito. Kapag daw yung 12% VAT daw tayo, meron kang output, meron kang input. Okay, dalawa yung possible scenario na mangyari dyan. Yung output tax mo is mas mataas sa input tax natin. Pag yung output tax mo is mas mataas sa input tax, meron kang VAT payable. Okay, kaya positive yan. Meron kang VAT payable. Kapag yung output tax mo is o yung input tax mo is mas mataas sa output tax natin, ganito yan, meron kang output, meron kang input. Scenario number 1, kapag yung output mo is nasa 24,000, yung input mo is nasa 12,000, meron kang VAT payable of 12,000. Ito yan.
Kapag daw yung output mo is nasa 12,000 and yung input mo is nasa 24,000, eto ngayon yan. Meron kang ngayong negative of 12,000 pesos. Ang sinabi dyan, nagbayad ka daw ng sobra kay BIR ng 12,000 pesos. Okay, ano daw treatment natin sa sobra mong binayad? Ang sabi daw, ang treatment natin dyan, number 1, which is ito lang muna, ang iintindihin mo. Pwede daw natin siyang i-claim as input tax carryover. Pag sinabing input tax carryover, pwede mo yang gamitin sa next quarter. Pwede mo yang gamitin sa next year. Hanggat hindi na uubos. Okay, sabihin na natin, ito, 12,000 ito. Sobrang input tax mo yan. Next year, nagkaroon ka ulit ng transaction, ang output VAT mo na 20,000. Tapos yung input VAT na binayaran mo lang during that year is nasa 10,000. Magkano dapat ang babayaran mo? 10,000. Pero wag mong kakalimutan, meron ka pang additional input tax dito na 12,000 na pwede mo pa ulit yang i-deduct dito of 12,000 pesos, which is meron ka pa ring tax refund of meron ka pa ring sobrang binayaran na 2,000 pesos. Which is yan 2,000 na yan, pwede mo ulit yan i-claim sa next quarter natin. Okay guys, first in first out tayo sa input tax carryover. Okay, first in first out, kaya walang nag-e-expire dito. Walang expiration ng input tax carryover kasi ang assumption, first in, first out. Kung ano yung unang pumasok na input tax, yun yung unang mong i-claim na input tax rin. Okay? Yun yung unang rule natin. Pag sobra yung binayaran mo, input tax carryover tayo. Pwede mo yung i-carry over sa next quarter. Okay? Pangalawang option, pwede mo raw yung ipa-refund or pwede mo daw yung gawing TCC. Ang ibig sabihin ng TCC, tax credit certificate. Okay? Pero take note. Okay? Hindi ina-assume yung number 2. Sabi daw, pwede mo lang daw i-claim yung number 2 kapag daw yung business mo raw nagsasarado na. Okay? Hindi ka na mag-ooperate. Magsasarado na daw yung business mo. Ang sabi daw, pwede mo daw siyang i-claim as tax refund. Bakit? Pwede ko siyang i-claim as tax refund. Simple lang. Logic lang. Paano mo pa siya i-carry over kung wala ka ng operation next year? Kung wala ka ng operation next sem, wala ka ng operation next quarter. Okay? Paano pa yun paano mo pa yun i-claim? Kasi nga, wala nang operation eh. Magsasarado ka na eh. So, hindi na pwede. Ano mangyayari daw? Lugi ka naman. Sabihin mo kay BR, lugi naman ako kung hindi ko na i-claim. Anong gagawin mo? I-refund naman daw sa'yo. Okay? Pero, take note. Take note i-refund mo lang yan kapag nagsasarado na yung business natin. Okay? Ano yung tax credit method? Yung tax credit certificate. Ang tax credit certificate, hindi ibabalik sa'yo yung pera. Kaya hindi ibabalik sa'yo yung pera. Ang gagawin, bibigyan ka daw ng certificate. Yung certificate mo na yun daw, pwede mo daw yung i-claim as a tax deduction sa iba mo pang taxes. Parang sinabi, GC ang binigay sa'yo. Gift certificate. Pero tax to. Tax certificate. Okay, let's say for example, meron kang babayaran na sabihin na natin local tax or meron kang babayaran na income tax o business tax to, 'di ba? O meron kang babayaran na income tax of 10,000 pesos. Tapos meron kang gustong ipa-refund pero hindi mo claim ang refund. Ang ginawa mo, tax credit certificate. Anong ginawa? Meron kang tax credit certificate of 5,000. Pwede mo daw yung i-claim as deduction dito para ang babayaran mo na lang daw is 5,000 pesos. Para nga siyang gift certificate. Okay? Para siyang gift certificate. Gusto ko ulit i-emphasize. Ang only option mo kapag sobra yung binayaran mong input tax is the input tax carryover. Pwede ka lang magpa-refund, pwede ka lang mag-claim ng tax credit certificate kapag nagsasarado na yung business natin. That is only under 12% value added tax. Okay, maiiba ngayon yan dito. Pasukin natin yung 0%. Pag 0% value added tax ka daw, ibig sabihin nun, yung value added tax mo is 0, so wala kang output VAT. Pero meron kang purchases. Yung purchases mo, possible, meron kang binayaran na VAT. So, meron kang input VAT. Kaya ang only na nangyayari lang dito sa payable natin, wala. Negative yan. Okay, negative yan lagi. Ito lang lagi yan. Ngayon daw, kapag 0% VAT ka raw, meron ka daw option. Number 1, meron kang option, input tax credit on 12% VAT transactions.
Okay, pwede mo daw gawin yan. Yung sobra mo daw na 12% dito, na input tax dito, pwede mo daw siyang i-claim as deduction sa output taxes mo ng mga VAT transaction. Hindi ko naintindihan, sir. 0%, 0% nga yung VAT, tapos i-claim ko siya sa 12% VAT transaction. Ang ibig sabihin lang neto, guys, ang ibig sabihin lang neto, meron kang multiple transactions. Meron kang tao, ikaw yan, yung business mo, number 1, subject sa 12% VAT, number 2, subject sa 0% VAT. Meron ka ditong VAT payable. Meron ka ditong refund, kasi sobra ito. Ang sabi daw, itong refund daw na ito, pwede mo daw yung i-claim as additional deduction dito sa payable mo sa mga 12% VAT na other transactions mo. Okay tayo doon. Yun yung sinabi dyan. So parang ang sinasabi, dalawa yung transaction mo dito. Okay, yung isa subject sa 0% VAT, yung isa subject sa 12% VAT. Wala kang problema sa 12% VAT, i-assume natin merong payable. Yung VAT mo ngayon dito na refund, na binayaran mo sa 0% VAT, pwede mo daw siyang i-claim as deduction dito sa payable mo dito sa 12% VAT. Yun yung sinasabi sa number 1. Okay? Pero dito, option ito. Okay, option yan. Hindi yan yung general rule, unlike dito sa 12% VAT, na ito lang yung option natin, number 1. Pwede ka lang magkaroon ng number 2 kapag nagsasarado yung business. Pero kapag 0% VAT, may option ka. Dalawa yan. Kung ayaw mong gamitin ito, pwede mo daw yung ipa-refund. Or pwede mo daw yung i-claim as tax credit certificate or manghingi ng tax credit certificate. Ito nga lang, pinaprocess yan usually at the end of the quarter. Quarterly yan. So gusto kong i-emphasize yung refund or TCC, hindi yan available sa 12% VAT unless nagsasarado na yung business. Yung refund or CCC, available option yan kapag 0% value added tax. Okay tayo? Okay. Ngayon sa mga exempt transactions, okay, syempre pag exempt transaction, hindi yan subject sa output tax. So walang value added tax yan, 0 yan. Ngayon, possible na yung binili mo is hindi din subject sa value added tax. Okay? Kasi usually yung mga exempt transactions natin na yan is mga original estate. Kapag original estate, walang processes na lang nangyari. So yung binili mo, yun na yun as is. Hindi mo pre-process. So yung binili mo, walang input tax. Yung ibibenta mo, wala ring output tax. Nakuha yon. Pero merong mga instances na walang output tax pero merong input tax. So ano daw gagawin mo doon? So sobra na naman yung input tax na binayaran mo. Ano daw gagawin natin doon? Always remember hindi na siya pwedeng i-claim as refund. Hindi rin siya pwedeng i-claim as input tax credit. But rather, treated siya as an ordinary expense. Okay? Parang kasama daw siya sa allowable deductions mo sa pag-compute ng income taxation. Okay? Part siya ng operating expense. Hindi siya tax credit. Nakuha? So tignan mo na lang yung differences nila. Okay, Ito pa yung pinaka-importante, lalo na pag nagsosolve ka ng problems. Iba-iba kasi ito. Meron tayong mga definition of terms pag value added tax. Kapag narinig mo yung term na net of VAT, ang sinasabi dyan, let's say for example, 112,000. This 112,000 is net of VAT. Pag sinabing net of VAT, yung amount na 100,000, it excludes the value added tax. So kapag net of VAT, it excludes the value added tax. Ang computation mo dyan is sales times 12%. Kasi nga, yung sales price natin, hindi daw kasama yung 12% VAT. Okay? Number 2. Pag narinig mo yung term na gross of VAT, ang sabi daw, it includes value added tax. So yung 112,000 daw natin na to, kasama na daw dyan yung 12% value added tax. So, ang computation natin para mahanap yung value added tax natin, assuming this includes value added tax, so ibig sabihin, ito, 112% na yan. So, ang kailangan mong hanapin yung 100%. So, ang gagawin natin, yung amount daw dito, i-divide mo daw ng 112%, then i-multiply mo ng 12% to find the value added tax. Okay? Parang hahanapin mo lang yung VAT. So, parang ito, 112%, tapos i-multiply mo ng 12%. So, magkano? 112%. Ang 100% ito is 100,000. Pag dinivide mo yan, times 12%, yung VAT natin is nasa 12,000 pesos. Pero kapag pag net of VAT daw yan, ang gagawin mo lang dyan, 112,000 times 12%, yun daw yung VAT natin. Okay? Number 3, invoice amount. Kapag yung binigay daw sa'yo na amount is sinabi an invoice amount.
Okay? Ang assumption natin, it includes the value added tax. Ano ba ibig sabihin ng invoice amount? Ibig sabihin yan, yung amount daw, yun daw yung amount na nakalagay sa resibo. Ano ba yung amount na nakalagay sa resibo? Yung amount na binayaran mo. Ano ba yung amount na babayaran mo? Yung amount, yung selling price, plus yung value added tax. Okay? So, ito assignment natin. Try mong pumunta sa Jollibee. Usually naman, nandyan ka, lagi ka nandyan sa Jollibee, sa McDo. Tignan mo yung resibo. Okay? Huwag kang puro punit. Huwag mo lang gamitin yung resibo mo. Huwag mong gawing alternative yung resibo mo as tissue. Okay? Yung resibo, i-inspect mo. Accountant tayo. Okay? I-inspect mo yung resibo na yan. Makikita mo dyan sa resibo natin, meron yung selling price, nandyan yung sales natin. Tapos makikita mo dyan, nakasulat dyan, naka-indicate dyan, yung value added tax. Okay? Wala lang ako resibo ngayon dito. Naka-indicate dyan yung value added tax, yun yung tax na binayaran mo. So makikita mo doon, kolektahin mo yung resibo. Sabihin mo, uy, bumili ako ng one-piece chicken. Okay? Nagbayad ako ng 100 pesos. Tapos nakalagay, value added tax of 12 pesos. Sabihin mo ngayon, ipagmalaki mo, guys, nakakontribute ako sa Pilipinas kasi nagbayad ako ng 12 pesos of value added tax. Yes, nag-contribute ka. Yung bagong daan na ginagawa sa tapat ng bahay nyo, meron kang contribution dyan. Meron ka dyan kinocontribute na 12% of value added tax every purchase na ginagawa mo. Okay? Dapat alam natin yun. Okay? So ito, gusto ko lang sabihin ulit, i-emphasize. Okay? Kapag invoice amount, ang assumption natin, such amount includes value added tax. So kasama yung VAT natin dyan. So kapag kasama ang VAT, ano ulit yung process natin? I-divide lang natin ng 112% times mo ng 12% para mahanap mo yung value added tax. Okay? Number 4. Kapag daw yung amount daw natin, sinabi, yun daw yung amount na total na nakolekta ng seller. Ano yung makokolekta ng seller ulit? Selling price plus value added tax. So, ibig sabihin, ang assumption, such amount that was collected includes value added tax. So, ang process lang ulit natin dito, divide 112% times 12%. And number 5, kapag daw yung amount natin, o yung binenta mo is real property, tas yung amount daw is based sa fair market value. Okay, sinabi doon na binenta mo or may nakolekta ka na cash amounting to 1 million pesos. Yung nakolekta mo daw na cash na 1 million pesos, based daw yun sa fair market value ng real property. Pag ang basis daw is fair market value, ang assumption daw natin, it excludes the value added tax. So, ang assumption dito, ang computation, that is sales times 12% ulit. So, wag ka na lang malilito sa mga to. Okay? Wag kang malilito. Okay tayo? Kasi yan yun. Okay? Iba-iba yan. Marami pang mga definition of terms na mas may intindihan na lang natin kapag nagsasagot tayo ng problems. Okay? Wag mo na lang kakalimutan to. Very, very important. Next. Okay, ito na. Isa sa differentiation. Especially sa entries and illustration. So, ito yung fact patterns natin. Bumili ka, yung purchase price natin, 560,000. Nagbenta ka, yung selling price mo, 1,008,000. Ang assumption natin, itong amount na to, invoice price. Okay, pag invoice price ulit, ano ibig sabihin? It includes the value added tax. So, itong 560,000 na yan, kasama na yung VAT. Yung 1,008,000 na yan, kasama na yung VAT. Okay, so ihiwalay natin. Ihiwalay natin yung 100%, tapos hanapin natin yung 12%. So, paano natin gagawin yan? Okay? So, ano ulit yung process natin? Pag it includes value added tax, divide 112% and times 12%. So, 560,000 divided by 112%, ito ngayon yung 100% natin, that is 500,000. I-multiply mo ng 12%, yan yung VAT natin, 60,000. Magkano yung amount? Na total, 560,000, equal yan doon sa invoice price. Okay, ito, next. 1,008,000. 1,008,000 divided by 112%. Ito yung 100% natin, 900,000 times 12%, 108,000 yung 12% VAT natin. Magkano total natin dito? 1,008,000. Okay. So, gawin natin entry. Anong differences? Dito muna tayo sa column of 12% value added tax. Upon purchase, ang ginawa mo dyan, magde-debit ka lang
Okay, upon purchase, sabihin na natin goods. Anong entry mo? Debit ka ng inventories. Credit ka ng cash. Nagbenta ka, ay nagbayad ka kasi. Magkano yung binayaran mo? Purchase, 560. Yan yung binayaran natin. Kasi nga, yan yung nasa invoice. Okay, magkano inventory mo? Take note, yung inventory mo, hindi 560,000 lang. Yung inventory mo dyan is dapat nasa 500,000 lang. Kasi yun lang naman talaga yung cost ng inventory mo. Sir, saan napunta yung 60,000? 60,000, ang tawag natin dyan is input tax. Input tax is an asset account. Okay, asset account yan. Okay, asset account yan. Okay, debit, input tax. Okay tayo dyan. Ganyan yung entry natin. O, kung maalala mo sa financial accounting and reporting, ang familiar ka lang, debit inventory, debit credit cash. Debit inventory, credit accounts payable. Hindi yun ganun sa totoong buhay, lalo na kapag usapang value added tax. Okay? Yung ganun transaction, papasok lang yun kapag other percentage tax or kapag nandito ka na sa VAT exempt. Mamaya, makikita natin. Okay, ganyan muna upon purchase. Sa 0% value added tax, same lang ulit yan. Ito yung binili mo. Sabihin na natin, it includes value added tax. So, ang entry lang ulit natin dyan, debit ka ng inventory, debit ka ng input tax, credit ka ng cash, amounting to 500,000, 60,000, and 560,000. Okay, ganyan yan. Sa VAT exempt transaction, okay, i-assume natin na such purchase is also inclusive of value added tax. So, anong entry natin dyan? Debit ka lang ng inventory, credit ka lang ng cash, amounting to 560,000 pesos. Sir, bakit hindi ko hiniwala yung input tax? Kasi it is not necessary na ihiwalay mo yung input tax. Kasi eventually, si VAT exempt, kung maaalala mo dito, si VAT exempt, hindi mo naman pwedeng i-claim as tax credit yung input tax na sobrang binayaran mo. Ano yung saan yung kasama? Operating expenses. Or parang kasama na sa cost of goods sold. Parang expense natin, so ang entry mo lang, debit ka ng inventory of 560,000 na lahat. So yan yung sinasabi ko. Dito ka familiar. Okay? Pero kapag usapang meron ng value added tax, hindi ka na familiar. Ganito ang entry natin. Okay tayo dyan. O, bagong kaalaman na naman. Paggagamit mo ito, magagamit mo to kapag nagtatrabaho ka na mismo. Kasi ito yung makikita mo sa resibo. And ganito yung entry gagawin mo. Okay? Madalang mong gawin itong entry na to. Okay? O, kapag nagbenta ka, pag 12% value added tax, nagbenta ka, anong entry mo? Siyempre, debit ka ng cost of goods sold. Sabihin na natin, nag-debit ka ng cost of goods sold, nag-credit ka ng inventory amounting to 500,000 kasi naibenta mo lahat yan. Tapos nagkaroon ka ng sale. So naka-receive ka ng cash, ang na-receive mo na cash, lahat yan. Debit cash of 1,008,000. Anong credit natin? Credit ka ng sales na magkano sales mo dito? Magkano sales mo? Ito lang dapat, 900,000. Credit ka ng sales of 900,000. Anong difference? Yung 108,000. Anong tawag sa 108,000? That is called an output tax. So, meron kang output tax of 108,000 pesos. Yung output tax natin, it is a liability account. Yan yung babayaran mo. Okay tayo? Sana malinaw. Ganyan yung entry natin upon sale. Pag 12% VAT. Pag 0% VAT, anong entry mo? Same lang ulit yan. Siyempre, nagbenta ka, debit ka ng cost of goods sold, credit ka ng inventory, amounting to 500,000. Anong entry mo kapag nagbenta ka? Okay, yung binenta mo, ang amount natin dyan, yung 1,008,000 natin, ang assumption natin dyan, so invoice price yan, hindi naman yan subject sa VAT. So, ang entry lang natin dyan, debit ka ng cash, nakakolekta ka ng 1,008,000, credit ka ng sales, yung sales natin, yung buong 1,008,000. Okay, kasi nga 0% VAT. Yung nakolekta mo na sales or na cash, hindi kasama dyan yung VAT. Kasi nga yung VAT natin, 0%. So, lahat yon sales of 1,008,000 pesos. Okay? Pag VAT exempt, ang entry mo lang ulit dyan, same lang yan dito, debit cost of goods sold, credit inventory of 500,000. Upon collection, debit cash, credit sales, ang assumption natin yung na-receive mo buong 1,008,000. Meron ka bang i-recognize na output tax? Wala. Kasi nga, VAT exempt.
hindi ka talaga tinatax sa 12%. So, ang entry mo dito, debit cash, credit sale of 1,008,000 pesos. Familiar? Parehas lang yan dito. Okay, dito ngayon sila magkakaiba. Upon remittance. Upon remittance, magbabayad ka na ng VAT kay BIR. Ang entry mo dito, sa 12% natin, the value added tax transaction, magde-debit ka ng output tax. Okay? I-recognize mo yung liability mo na 108,000. Magki-credit ka ng input tax kasi i-claim mo na yan. Aalisin mo ngayon yung asset mo na 60,000 pesos. Merong difference. Anong difference natin? 108,000 less 60,000. Merong difference of 48,000. Saan yan napupunta? Sa credit side. Ano yung 48,000 na yan? Credit ka ng cash. Yan lang yung babayaran mo. 48,000 pesos. Okay? Okay tayo. Sige. Try mo. Sinabi ko kanina, value added. Value added tax is a tax on value added. Magkano yung inventory na binili mo? 500,000. Magkano yung binenta mo? Magkano mo siya binenta? 900,000. Magkano yung value na inad mo? 400,000. Try mo nga, i-multiply mo ng 12% ito. This is equal to 48,000. Yung amount na babayaran mo. O, di ba? Ang galing. O, next, kapag 0% VAT. Upon remittance, wala yan. Hindi ka naman magre-remit sa 0% VAT. Hindi ka din magbabayad ng value-added tax. So, anong entry natin dito? Upon remittance, not applicable. Okay? Not applicable yan. Kasi wala ka naman talaga ni-recognize na VAT. So, anong gagawin ko dito sa input tax na to? Ang gagawin mo dyan sa input tax na yan, i-recognize mo yan, aalisin mo yan as asset. Tapos, sabihin na natin, claim mo siya as tax credit certificate or claim mo siya as tax refund. Ang debit natin, debit ka ng accounts receivable. Or sabihin na natin, other asset. Okay? Of 60,000 pesos. Nakuha mo. Parang accounts receivable. Receivable mo ngayon yan kay BIR. O sa VAT exempt, upon remittance, meron ka bang entry? Wala. Not applicable. Kapag ka-claim mo siya as input or tax credit, not applicable din. Kasi hindi ka naman pwedeng mag-claim ng input ng tax credit dito kasi hindi mo naman ni-recognize separately yung input tax. So, tignan mo yung differences. Yan yung differences doon sa treatment and sa journal entry kapag usapang value added tax. Okay? Pag usapang 12%, 0%, and VAT exempt. Okay? Itong entries kasi na to, crucial to guys. Crucial. Hindi ito usually dinidiscuss sa mga textbook. Hindi ito usually dinidiscuss ng mga instructor. Pero usually lumalabas ito sa mga exams. Okay? Mas mabuti ng familiar ka, lalong-lalo na sa journal entry. 1, kailangan mo sa exam. Number 2, kailangan mo sa board exam. Number 3, ito yung ginagawa sa actual practice. Okay? So I hope you've learned something. Okay? Next topic natin, value added tax pa rin. Pero i-discuss na natin isa-isa yung 0%, ano yung list dyan, yung mga list sa VAT exempt transactions, tapos siguro try natin mag-solve ng mga iba pang multiple choice problems. So yun lang muna guys, I hope you've enjoyed it. Okay, God bless, good luck, galingan nyo lagi, huwag susuko, laging tuloy sa pangarap, good luck, goodbye, and ciao!